Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang How to Train Your Dragon. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa gabing pag-atake ng mga dragon sa Village of Berk upang kumuha ng kanilang pagkain. Isang batang lalaking nagngangalang Hiccup na nagnanais na maging isang Viking tulad ng kanyang ama na si Stoik the Vast, isang chief sa kanilang village. Si Hiccup ay masyadong mahina ang pangangatawan kaya ang kanyang ama ay nais na lang siyang itago at protektahan. Kasama niya si Gobber, isang dating mandirigma na ngayon ay gumagawa ng mga sandata sa kanilang kasamahan. Isang dragon ang pinakamapanganib, na kanilang tinatawag na Night Fury kung saan wala pang nakakakita dito. Si Hiccup ay lumabas dala ang kanyang armas na imbensyon, na hinahangad na siya ang unang makapatay sa Night Fury, at mapatunayan sa lahat na kaya niyang maging isang Viking. Nang makita niya ito, agad niya itong pinatamaan ng armas at ito ay kanyang tinamaan. Nakita si Hiccup ng kanyang ama na hinahabol ng isang dragon, dali-dali niya itong pinuntahan upang iligtas ang kanyang anak. Tinuruan ng leksyon ni Stoik ang dragon hanggang sa ito ay lumipad. Sinubukan sabihin ni Hiccup sa kanyang ama na tinamaan niya ang Night Fury, subalit hindi ito naniniwala sa kanya. Galit na pinagsabihan si Hiccup ng kanyang ama at sinabi tuwing lalabas siya ay nagkakaroon ng kaguluhan. Sa kagubatan, hinanap ni Hiccup kung saan bumagsak ang Night Fury, isang sirang puno ang nakita niya at sa palagay niya dito bumagsak ang dragon. Sinundan niya ang lupa hanggang sa makita niya ang Night Fury. Kinuha niya ang kanyang patalim para patayin ang dragon, subalit, nakita ni Hiccup ang mukha nito at dito niya napagtanto na hindi niya kayang pumatay ng dragon. Pinakawalan niya ito gamit ang hawak niyang kutsilyo, pagkatapos ay bigla na lamang siya inatake subalit hindi itinuloy ng dragon at lumipad na lamang ito. Nang makabalik na si Hiccup sa kanilang tahanan, kinausap siya ng kanyang ama at sinabi na pumapayag na ito na maging isang Viking at mayroon siyang pagsasanay kinabukasan. Ngunit napagtanto ni Hiccup na tama ang kanyang ama na hindi siya maaaring maging Viking, at hindi niya kayang pumatay ng dragon. Nagmatigas ang ama niya at sinabi na kaya niya iyon, binigyan siya ng armas na nagsisimbolo ng pagiging Viking. Si Hiccup ay walang nagawa kung hindi sumang-ayon sa kanyang ama. Umalis si Stoik the Vast upang hanapin ang pugad ng mga dragon. Kinabukasan sa unang pag-iinsayo, kasama sina Fishlegs, Snotlout, ang kambal na sina Roughnut, Toughnut at ang crush ni Hiccup si Astrid, si Hiccup ay pinagtatawanan ng mga kasama niya tungkol sa nahuli niyang Night Fury. Sa unang nilang pagsasanay ay hindi naging maganda, at si Hiccup ay muntik pang mamatay. Hinanap muli ni Hiccup ang dragon at natagpuan niya nga ito sa isang lugar na malalim. Ang dragon ay sinusubukang lumipad subalit nabibigo ito. Kinuha ni Hiccup ang kanyang kwaderno at ito ay kanyang iginuhit at nagtataka kung bakit ito hindi lumipad. Dito na napansin ni Hiccup na kulang ito ng isang pakpak sa buntot at ito marahil ang dahilan kung bakit ito hindi lumilipad. Isang libro ang binasa ni Hiccup tungkol sa mga dragon, nakasaad dito ang mga kailangan nilang malaman at dapat gawin kapag ito ay kanilang naengkwentro, ngunit walang impormasyon tungkol sa dragon na Night Fury. Kinabukasan sa ikalawa nilang pagsasanay, si Hiccup ay parehas pa rin ang resulta sa una nitong ginawa sa pagsasanay. Nagalit sa kanya si Astrid sa hindi nito pagseseryoso at ginagawa nitong biro ang lahat. Bumalik muli si Hiccup upang makita ang Night Fury, siya ay nagdala ng pagkain dito. Napansin niya na wala itong ngipin ngunit ilang sandali lang ay lumabas ang ngipin nito, at dito nga ay pinangalanan niya ito na Toothless. Sila ay nagkaroon ng panahon upang magkakilala pa ng lubusan, sinubukan niyang hawakan ito, at napapasin naman ni Toothless na mabuting tao si Hiccup, kaya idinikit nito ang kanyang ulo sa kamay nito. Kinagabihan, gumawa si Hiccup ng pakpak para sa buntot ni Toothless na nawala. Kinabukasan, binisita ni Hiccup si Toothless dala ang maraming isda, subalit napasin ni Hiccup na takot si Toothless sa igat kaya niya itinapon. Habang kumakain si Toothless ay inilagay na ni Hiccup ang pakpak nito. Hindi nagtagal bigla na lamang itong lumipad, si Hiccup ay natuwa na gumana ang kanyang imbensyon. Dito nga ay sinubukan ni Hiccup gamitin ang igat upang takutin ang dragon, ito ay kanyang itinaboy para ibalik sa kulungan nito. Nang makita nila ang ginagawa ni Hiccup ay namangha sila. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa umaga, si Hiccup ay palihim na nagsasanay na paliparin si Toothless kasama siya. Ang lahat ng gusto at ayaw ni Toothless ay ginagawa nito sa mga dragon sa kanilang pagsasanay. Napapansin naman ni Astrid na kakaiba ang kinikilos ni Hiccup at tila may inililihim ito kung bakit ito bigla na lamang gumaling.
Isang araw dumating na ang mga mandirigmang Viking sakay sa sirang barko, at dismayang ibinalita na hindi nila nakita ang pugad ng mga dragon, subalit magandang balita naman ang ipinaalam ni Gobber kay Stoic na nagiging mahusay na si Hiccup sa pagsasanay nito sa mga dragon. Dito mga ay kinausap ni Stoic ang anak nito tungkol sa nalaman nito na magandang ginagawa ni Hiccup sa kanyang pagsasanay. Masaya siya sa nangyayari na akala niya ay si Hiccup na ang pinakamahina sa kanilang angkan. Ibinigay niya ang pangprotekta sa ulo para sa susunod na pagsasanay nito. Kinabukasan sa kanilang pagsasanay nilang dalawa ni Astrid, madaling napabagsak ni Hiccup ang dragon, galit na galit si Astrid dahil sa pagkatalo niya. Ang matandang Viking ay nagdesisyon na ang napili ay si Hiccup, dahil si Hiccup ang napili siya ang papatay sa dragon sa huling pagsasanay. Dito nga ay nahuli ni Astrid si Hiccup at nadiskubre niya na may itinatago itong dragon. Pinigilan ni Hiccup si Toothless sa pag-atake nito at sinabi na ito ay kaibigan niya. Habang tumatakbo si Astrid upang ipaalam sa ibang Vikings, siya ay dinala ni Toothless sa himpapawid at sinabi ni Hiccup na wag itong mag-alala. Habang sila ay lumilipad hindi nagtagal nagugustuhan na ni Astrid ang mga dragon, si Toothless ay bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba. Sa kanilang paglipad nakita nila ang iba pang mga dragon na may daladalang pagkain. Isang bulkan ang pinasok nila at dito nga ay nakita nila na nagtitipon ng mga dragon at inihuhulog nila ang mga pagkain nilang dala. Ilang sandali lang lumabas ang isang dambuhalang dragon at kinain ito ang maliit na dragon. Nang maramdaman nito na naroon sila Hiccup agad na umalis sila sa pugad kasabay ng iba pang dragon. Kinabukasan sa huling pagsasanay ni Hiccup, dito nga ay binitawan niya ang kanyang sandata at sinubukan niyang hawakan ang dragon at sinabi na hindi siya tulad nila at ipinaliwanag niya sa mga tao na hindi nila kailangan patayin ang mga dragon, subalit galit na pinapahinto ni Stoic ang pagsasanay. Ang dragon ay inaatake si Hiccup at ito ay narinig ni Toothless at mabilis itong pumunta sa kinaroroonan ni Hiccup upang protektahan siya. Ang mga Viking ay hinuli si Toothless at walang nagawa si Hiccup. Dito nga ay nakikiusap siya na wag saktan si Toothless, nabanggit ni Hiccup ang isang isla na kung saan nagtitipon ang mga dragon, at sinabi na ang dragon lamang ang makakahanap ng lugar. Sinubukan ni Hiccup na pigilan ang ama sa pagpunta sa pugad subalit, nagmatigas ito na sasalakay nila ang pugad. Umalis ang mga mandirigmang Vikings kasama si Toothless na kanilang iginapos. Habang pinagmamasdan ni Hiccup ang pag-alis nila, nakaisip si Hiccup ng plano para sundan ang mga ito. Dito nga ay pinaamo nila ang mga dragon na nakakulong upang gamitin nila sa pag-alis. Sa pugad ng dragon, sila ay nagpakawala ng isang nag-aapoy na bala kung saan ang mga dragon ay lumipad at umalis sa lugar. Sila ay nagtataka na tila ba ay napakadali lang nila na itaboy ang mga dragon, ilang sandali lang ay lumabas ang isang higanting dragon sa pugad nito. Ito ay kanilang inatake ng catapult subalit walang epekto ito sa dragon. Gumanti naman ito ng napakalakas na apoy kung saan ang kanilang barko ay pinasabog nito at si Toothless ay naiwan dito. Maya-maya ay dumating sila Hiccup sakay ng mga dragon at inatake nila ang higanting dragon, pagkatapos ay bumuo sila ng plano para pabagsakin nito. Pinuntahan ni Hiccup si Toothless upang pakawalan siya subalit hindi nagtagal ang barko ay nasira. Sila ay lumubog sa ilalim ng karagatan at pilit pa rin na pinapakawalan ni Hiccup si Toothless hanggang sa mawalan siya ng paghinga. Iniligtas siya agad ng kanyang ama pagkatapos ay pinakawalan ni Stoic si Toothless. Bago umalis si Hiccup humingi ng tawad si Stoic sa kanyang anak sa mga nagawa nito. Matapang na hinarap nila ang higanting dragon at ito ay binigyan ni Toothless ng matinding pag-atake, subalit hindi ito sapat, bumangon ang higanting dragon at sila ay hinabol nito hanggang sa kalangitan. Dinala nila Hiccup ang dragon sa maulap upang makapagtago at makagawa sila ng pag-atake. Sunod-sunod na inatake nila ang dragon habang nakikita nila Stoic na nagliliwanag ang kalangitan sa pakikipaglaban ni Hiccup, hanggang sa magpakawala ito ng napakalakas na apoy kung saan nasunog ang artificial na pakpak nito sa buntot. Isang plano ang naiisip nila para sa huling pag-atake na gagawin nila sa higanting dragon. Nang maipon ang gas sa bibig ng higanting dragon agad itong inatake ni Toothless na nagsanhi sa pagsunog sa loob ng katawan nito at ito ay kanilang tinalo. Ngunit dahil sa pagkasira ng artificial na pakpak ni Toothless na wala ng kontrol si Hiccup na humantong sa pagbangga nila sa buntot ng dragon, kung saan si Hiccup ay nahulog at nawala ng malay na agad na hinabol ni Toothless para mailigtas. Nag-aalalang nilapitan ni Stoic sila Hiccup at dito nga ay nailigtas ni Toothless ang kanyang anak. Taos-pusong nagpasalamat si Stoic sa ginawang pagliligtas ni Toothless sa buhay ni Hiccup, at ang lahat ay natuwa nang ligtas sila.
Isang araw nang magising si Hiccup nakita niya ang kanyang paa na wala na at suot nito ang artificial na paa na ginawa ni Goober. Inalalayan siya ni Toothless sa paglabas nito ng bahay at bumungad kay Hiccup ang mga dragon sa kanilang lugar. Dito nga ay tanggap na ng kanyang ama ang gusto ng kanyang anak. Ang lahat ng nakatira sa kanilang village ay naging masaya kasama ang mga dragon na dati nilang kaaway at ngayon ay itinuturing nilang kasama sa buhay. Nagsimula ang pelikula, 5 taon ang nakalipas ang Berk ay isang mas masayang lugar. Sa halip na magnakaw ng mga alagang hayop at sirain ang mga gusali, ang mga dragon ay naninirahan ngayon sa mga taga-nayon bilang mga nagtatrabahong hayop at kasama sa pamumuhay nila, at nakikilahok pa sa sports ng karera. Sa pambungad na eksena, ang mga dragon at ang kanilang mga sakay ay nakikipagkumpetensya upang manghuli ng mga tupa at ihulog ang mga ito sa mga basket. Ang pinuno na si Stoic the Vast ay nagtataka kung nasaan ang kanyang anak na si Hiccup, ngunit tuwang-tuwa nang si Astrid at ang kanyang dragon na Stormfly ay nanalo sa laro, na tinawag si Astrid na kanyang magiging manugang na babae. Samantala, si Hiccup ay naggagalugad kasama si Toothless upang tumuklas ng bagong lupain. Habang lumilipad sila ginamit ni Hiccup ang imbensyon niya upang siya rin ay makalipad. Hindi nagtagal bumagsak sila sa isang maliit na isla, at dito nga ay nakatuklas siya ng bagong lupain, pagkatapos ay iginuhit niya ito sa kanyang talaan ng mapa. Dumating si Astrid at napag-usapan nila ang tungkol sa pagiging chief ni Hiccup sa darating na panahon, subalit sa palagay ni Hiccup hindi pa siya handa na maging chief tulad ng kanyang ama at pamunuan ang kanilang mamamayan, maya-maya ay nakakita sila ng maitim na usok. Dito nga ay nakita nila ang sunog ng mga puno at sa hindi kalayuan isang malaking yelo na tila inatake ang isang kuta. Sa kanilang pag-iimbestiga hindi nila inaasahan na nahuli si Stormfly ng mga lalaki na tinatawag na Dragon Trapper, at isang lalaki ang nagpakilala na siya si Eret, na sinisisi sila sa pagkawasak ng kanilang kuta, itinatanggi ni Hiccup na sila ang may kagagawan ng pag-atake, sinasabi ni Eret na sila Hiccup ay kasamahan ng isang Dragon Rider na iniligtas nito ang mga dragon na nahuli nila, nabanggit rin nito ang dragon na bumubuga ng yelo, ngunit walang alam si Hiccup sa ibinibintang nito. Inatake ni Toothless ang yelo at ito ay bumagsak, dali-dali naman na pinakawala ni Hiccup si Stormfly at mabilis na tumakas sila. Nang makabalik na sila Hiccup sa Berk, kinausap niya ang kanyang ama, at sinabi na nakatuklas siya ng bagong lupain, at nakaharap sila ng mga lalaki na tinatawag na Dragon Trappers, sila ay bumubuo ng Dragon Army na pinamumunuan ng nagngangalang Drago, napahinto si Stoic dahil ito ay kanilang kilala. Agad na pinag-utos ni Stoic na isara ang lahat ng tarangkahan at walang dragon na lilipad. Si Hiccup ay nagtataka sa ikinikilos ng kanyang ama at hindi niya alam ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Stoic sa kanyang anak na si Drago ay mapanganib na tao, wala itong konsensya at awa. Ngunit si Hiccup ay nais na makausap si Drago para sa kapayapaan, at kailangan nila itong hanapin at baguhin ang nasa isip nito. Sinabi ni Stoic na hindi lahat nagbabago ng isip at ang dapat gawin nila ay protektahan ang mamamayan ng Berk. Si Hiccup ay umalis kasama si Astrid nang upang puntahan ang mga Dragon Trappers nang walang pahintulot ng kanyang ama. Nang makarating na sila sa barko ng Dragon Trappers, sila Hiccup ay sumuko sa kanila na ikinagulat ng mga ito. Kinausap ni Hiccup si Eret na hinikayat na hindi mapanganib ang mga dragon at sinusubukan niyang baguhin ang pananaw ni Eret sa mga dragon. Ilang sandali lang, dumating ang ama ni Hiccup kasama ang mga kaibigan niya, dito nga ay pinapabalik na siya ni Stoic sa kanilang village, subalit nagmatigas si Hiccup at sinabi na naroon siya upang protektahan ang mga dragon at pigilan ang digmaan, sumagot ang ama niya na ang nais ni Drago ay digmaan. Ikinwento niya ang nakaraang panahon ng pagtitipon ng mga pinuno, dumating ang lalaking nagngangalang Drago sa kanilang pulong, suot nito ang balat ng dragon. Siya ay tapat na sinabi na papalayain niya ang mga tao sa kalupitan ng mga dragon, at kaya niyang kontrolin ang mga ito ng mag-isa, pananatilihin niyang ligtas ang Berk kung sila ay yuyukod sa kanya at susundin siya, pinagtawanan lang nila ang mga iminungkahi ni Drago. Sa mga narinig ni Hiccup siya ay nais pa rin na makausap si Drago para mabago ang isip nito. Habang lumilipad sila, isang tao ang nakita nila na nakamaskara sa harap nila na ikinagulat ni Hiccup. Maya-maya lang ay kinuha si Hiccup ng isang dragon mula sa kanyang likuran at nahulog si Toothless sa karagatan. Dito nga ay nagkasama muli sila ni Toothless, nilapitan niya si Hiccup at nagawa niyang patulugin si Toothless gamit ang kanyang kamay. Nang makita niya ang peklat sa mukha ni Hiccup siya ay napahinto at binanggit ang pangalan ni Hiccup,
tinanggal nito ang maskara niya at isa itong babae na nagngangalang Volca. Sinabi niya na siya ang ina ni Hiccup na ikinagulat niya. Ipinakita ni Volca kay Hiccup ang pugad ng mga dragon kung saan ang mga dragon ay masaya sa kanilang tahanan at dito niya ginugol ang kanyang panahon sa pagliligtas at sa pag-aaral niya sa mga dragon. Si Hiccup ay namangha nang nalalaman ng kanyang ina kung ano ang nais sabihin ng mga dragon. Ikinwento ni Volca ang nangyari nung siya ay nawala sa Village of Birth. Isang dragon ang pumunta sa silid kung nasaan ang sanggol na si Hiccup. Nang makita ni Volca ang dragon sa tabi ni Hiccup at tila hindi kaya ng dragon manakit ng tao ng walang dahilan, dito niya napagtanto na hindi mapanganib ang mga dragon bagkus sila ay matatalinong nilalang. Nang inatake ni Stoic ang dragon nito ay nagalit at kinuha nito si Volca. Ipinakilala ni Volca kay Hiccup ang higanting dragon na tinatawag na Alpha, at siyang hari ng lahat ng dragon, at kaya nitong bumuga ng yelo, ngunit ang mga sanggol na dragon ay hindi nakikinig sa kahit kanino. Kinidnap ni Astrid si Eret upang malaman nila kung nasaan ang kuta ni Drago. Dito nga ay nakita nila ang napakaraming hukbo ng barko, subalit ilang sandali lang lumabas ang mga tauhan ni Drago at ginamitan sila ng sumpit kung saan ang mga dragon ay nakatulog. Dito nga ay dinala sila sa barko, inutos ni Drago sa tauhan niya na bitawan ang lubid sa dragon. Siya ay binugahan ng apoy subalit hindi siya nasaktan dahil sa suot nitong balat ng dragon. Sumigaw siya ng napakalakas kung saan ang dragon ay yumukod sa kanya at sinabi na pagmamay-ari na niya ang dragon. Ipinaalam ni Eret na napakarami ang sumasakay sa dragon, agad siyang tinanong ni Drago kung ilan ang dragon ang nakita niya. Sinabi ni Astrid na mahigit 100 at kapag nalaman nila na nawawala sila, sigurado na hahanapin sila ni Hiccup ang Dragon Master at pababagsakin niya si Drago. Ngunit sigurado si Drago na siya lamang ang nakakakontrol ng mga dragon. Agad naman siyang pinagtawanan ng kasamahan ni Astrid. Muling pinagbantaan ni Astrid si Drago kung hindi nito papakawalan sila, wawasakin ni Toothless ang lahat ng barko nito. Ipinatigil ni Drago ang kanilang preparasyon at kailangan nilang pabagsakin ang Alpha at pagkatapos ay kukunin nila ang Village of Birth. Inutos ni Drago na turuan ng leksyon si Eret subalit agad siyang iniligtas ni Stormfly sa pag-atake ng mga tauhan ni Drago. Narating ni Stoic ang pugad at nagkita na sila ni Hiccup at sinabi na kailangan na nilang makaalis. Sinubukan ni Hiccup na sabihin sa kanyang ama na buhay ang kanyang ina ngunit hindi ito nakikinig, hanggang sa marating nila ang lugar kung saan naroon si Volca. Nang makita ni Stoic ang kanyang asawa at walang kibo niyang nilapitan at hinalikan nito, nanatili pa rin ang pagmamahal niya kay Volca. Sa kabilang dako, sina Astrid at iba pa ay huhulog sa dagat bilang parusa sa kanila ni Drago. Habang galit na galit si Astrid kay Eret sinabi nito na umilag siya, sinipa ni Eret ang mga tauhan ni Drago at pinabagsak nito ang iba pang bantay. Nagkaroon sila ng tiwala kay Eret at sinabi na papakawalan nila ang mga dragon. Si Eret ay nagbago ang paniniwala sa mga dragon. Dito nga ay habang sila ay nagsasaya dahil sa pagkabuo muli ng kanilang pamilya, nakaramdam sila ng panganib at ang mga dragon ay lumipad patungo sa labas. Nakita nila na inaatake ng hukbo ni Drago ang pugad na nagpapalabas sa Alpha, bumuo sila ng plano, ito nga ay iligtas ang mga dragon. Ang mga dragon ay isa-isa na nilang nahuhuli, ngunit lumabas na ang mga kaibigan ni Hiccup at inatake nila ang mga armas at kulungan ng mga dragon upang pakawalan sila. Hindi nagtagal lumabas ang Alpha sa pugad nito kasama si Volca, na ipinagmamalaki na ipinakilala ni Hiccup ang ina kay Astrid. Sumigaw ng napakalakas si Drago kung saan tinawag niya ang isang higanting dragon mula sa ilalim ng karagatan na haharap sa Alpha. Nilabanan ni Stoic si Drago habang nagtutunggali ang dalawang higanting dragon, binugbog ni Stoic si Drago at tila wala itong laban sa Chief, subalit ang matinding paglalaban ng dalawang higanting dragon ang Alpha ay natalo at sa kasamaang palad ito ay nasawi. Sumigaw ang higanting dragon at napasunod niya ang mga dragon at inutos na magtipon sila. Hinarap ni Hiccup si Drago, kinausap niya si Drago na walang kahahatungan ang ginagawa nito laban sa mga dragon, ipinaliwanag niya na mababait na nilalang ang mga ito, ngunit hindi naniniwala si Drago. Ipinakita niya ang kanyang brasong putol, at sinabi na pinatay ng mga dragon ang kanyang mga magulang at sinunog nito ang kanilang tirahan. Sumigaw ng napakalakas na tinatawag ang higanting dragon, kinontrol ng Alpha si Toothless hanggang sa mawala ito sa kanyang sarili. Ito ay nagbabansya ng pag-atake kay Hiccup. Sinusubukan ni Hiccup na kausapin si Toothless subalit hindi siya nito naririnig at nakikilala. Dali-dali naman napapunta si Stoic upang sagipin si Hiccup. Nang nagpakawala si Toothless ng pag-atake ito ay sinalo ni Stoic na humantong sa pagkamatay niya.
Nang mahismasin si Toothless nilapitan niya ang ama ni Hiccup subalit ipinagtabuyan niya ito dahil sa galit. Kinontrol na ng Alpha ang lahat ng dragon upang samahan sila papuntang Village of Berk, dito nga ay kinuha ni Drago si Toothless upang sakyan. Lumipas ang ilang oras sila ay nagsagawa ng pamamaalam sa yumaong chief, gamit ang palaasong may apoy sinunog nila ang kinalalagyan ng katawan ni Stoic. Dito nga ay taos-pusong tinatanggap ni Hiccup ang pagiging susunod na pinuno ng Berk, at sinabi na babalik na sila. Sakay ng mga sanggol na dragon, sila ay nakarating sa Berk kung saan nakita nila na nakuha na ni Drago ang lahat ng dragon nila. Ang mga tao ay natuwa nang makita nila na nagbalik na sila Hiccup. Habang ginugulo ng mga kaibigan ni Hiccup ang Alpha, sinubukan naman ni Hiccup na kausapin si Toothless upang makabalik na ito. Hindi nagtagal si Toothless ay bumalik na sa kanyang sarili at ihinulog niya si Drago. Inatake nila Hiccup si Drago ng kanyang imbensyon at ito ay napabagsak nila. Muling binalikan ni Hiccup ito at matapang niyang hinarap ito, ngunit inatake sila ng Alpha na nagpayelo sa kanila. Ilang minuto lang ang lumipas ang yelo ay nagliwanag at winasak ni Toothless ang bumalot sa kanila. Ang ibang parte ng katawan nito ay nagkaroon ng asul na liwanag. Hinamon ni Toothless ang Alpha at sunod-sunod niyang inatake ito ng kanyang apoy. Inutusan ni Toothless ang iba pang dragon na sumama sa kanya at wala nang nagawa si Drago, subalit hindi sumuko si Drago at siya ay nagpatuloy. Sabay-sabay na inatake ng mga dragon ang Alpha hanggang sa isang atake na ni Toothless ang pumutol sa sungay ng Alpha. Itinaboy ni Toothless ang Alpha at takot na takot ito na umalis sa Berk. Dito nga ay yumukod ang mga dragon kay Toothless bilang siya ang napiling kanilang pinuno, at ang mga kaibigan at kasamahan ni Hiccup ay naging masaya muli nang maibalik na sa kanila ang dragon nila. Dito nga ay pinahirin na si Hiccup ng abo bilang tanda ng pagiging chief ng kanilang Berk, na malugod na tinanggap niya ang responsibilidad bilang pinuno ng mamamayan. Ang mga tao sa Berk ay natuwa na may bago na silang pinuno. Nagsisimula ang pelikula sa isang dragon trapper ship. Pinapasok ito ni Hiccup at Toothless para iligtas ang mga nahuli na dragon, kasama si Hiccup na may suot na kaliskis ng dragon para lumakad sa apoy. Kasama nila sina Astrid, Snotlout, Fishlegs, Roughknot at Toughknot, lahat ay nakasuot ng scale suit at nilabanan ng mga trappers. Pagkatapos nilang mapalaya ang lahat ng dragon, ang mga bayani ay agad na tumakas pabalik sa kanilang Berk. Ngunit hindi nila alam na naiwan na nila ang isang puting dragon na kawangis ni Toothless. Ang Dragon Riders ay bumalik na sa Berk na ngayon ay napakalaki ng populasyon ng mga dragon na kanilang naligtas noong nakaraang taon. Pinangunahan ni Hiccup ang mga taga-nayon bilang pinuno, ngunit hindi pa rin niya nararamdaman na siya ang pinuno ng Berk, at sa palagay ng kasamahan ni Hiccup na masyado na silang umaasa sa mga dragon, sa hapagkainan, si Gobber ay nagmumungkahi na sina Hiccup at Astrid ay dapat nang magpakasal sa lalong madaling panahon dahil sa palagay niya magkakaroon ng pag-asa kapag sila ay mag-asawa na, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakadarama na handa sila sa kanilang relasyon na gawin ang hakbang na iyon. Isang kilalang dragon slayer na tinatawag na Grimmel the Grizzly ang dumating upang makipagkita sa mga warlord na nanghuhuli ng mga dragon. Nang sabihin nila kay Grimmel ang tungkol kay Hiccup at Toothless, nagulat siya, dahil pinaniniwalaan niyang pinatay niya ang bawat huling Night Fury. Ipinakita ng mga warlord kay Grimmel ang dragon na naiwan, isang babaeng puting Night Fury, at sila ay nakipagsundo dito upang pabagsakin ang leader na si Hiccup. Nagpasya siyang gamitin siya bilang paen para maakit si Toothless sa kanya, at hindi siya nag-aalala tungkol kay Hiccup dahil isa lamang itong batang lalaki. Isang flashback ng isang batang Hiccup kasama si Stoic. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama na paprotektahan nito ang Berk at kapag dumating ang panahon na malaki na si Hiccup ipapasa niya ang pagiging pinuno sa kanya, at nabanggit din niya sa kanyang anak tungkol sa alamat ng isang nakatagong mundo ng mga dragon. Inaasahan niyang mahanap ito para matapos na niya ang labanan sa pagitan ng mga Viking at dragon. Si Hiccup ay nakatayo habang pinagmamasdan ang Berk, dumating si Astrid at dito nga ay napag-usapan nila ang tungkol sa solusyon sa kanilang isla. Sinabi ni Hiccup kay Astrid ang tungkol sa nakatagong mundo ng mga dragon, at naiisip niya kung totoo man ito sila ay aalis sa Berk kasama ang mga dragon, at sa palagay niya ito ang solusyon sa kanilang problema. Maya-maya nakaramdam si Toothless ng kakaiba na dali-dali niyang hinanap ito. Sa gitna ng kagubatan, nakita ni Toothless ang isang babaeng Night Fury. Ito ay kanyang nilapitan at tila gusto nila ang isa't isa. Isang pag-atake ang pinakawalan ng puting Night Fury sa kinaroroonan ni Hiccup at Astrid. Maya-maya ay umalis na ito.
Hindi makapaniwala sila na mayroon pang tulad ni Toothless at tinawag nila itong Light Furry. Kinabukasan, ikinwento ni Hiccup sa kanilang kasamahan ang nakita nilang Light Furry at napapansin niya nakakaiba ang ikinikilos ni Toothless. Sinabi ni Astrid na ito ay nagmamahal. Binalikan ni Hiccup kasama si Toughnut ang lugar kung saan nila nakita ang Light Furry. Napansin naman ni Hiccup ang isang dart at isang patibong na gawa ni Grimmel. Ipinaalam ni Hiccup sa kanyang kasamahan na may nakapasok sa kanilang isla na naglagay ng patibong. Nakita ni Eret ang dart at alam niya kung kanino ito galing at sinabi na gawa ito ni Grimmel the Grizzly, isang matalinong dragon hunter, at wag nilang mamaliitin ito at babalik siya. Sinabi ni Hiccup na maghihintay sila. Noong gabing iyon, nalaman ni Hiccup na si Grimmel ay nakasilip sa loob ng kanyang bahay at tila pinatahimik si Toothless. Inutusan niya si Hiccup na isuko si Toothless at ipinahayag kung paano niya iniisip na ang mga tao at mga dragon ay hindi dapat magkasama dahil tinitingnan niya ang mga tao bilang nakatataas. Pagpunta niya sa Toothless, nabaril niya pala si Fishlegs, at lumabas ang mga kaibigan at pamilya ni Hiccup para tambangan si Grimmel. Gayunpaman, ipinatawag niya ang kanyang mga Death Gripper na bumubuga ng acid upang sirain ang tahanan ni Hiccup. Nakita din niya na pati ang ibang mga tahanan ay sinunog nito. Pinagsama-sama niya ang mga Berkeian at sinabi na nagkamali siya na minaliit niya ang kakayahan ni Grimmel, at hindi na sila ligtas sa pananatili sa lupaing iyon. Habang ang ilan sa mga taga-nayon ay nakikipagtalo laban sa pag-alis sa kanilang mga tahanan, sinabi niya din ang tungkol sa nakatagong mundo kung saan maari silang mabuhay ng tahimik kasama ang mga dragon. Sinabi sa kanila ni Hiccup na sila ay mga Berk kung saan man sila nakatira. Kinabukasan, nilisan na nila ang isla at hinanap nila ang nakatagong mundo. Sa kanilang paglalakbay nagpakita ang Light Furry sa kanila at sabik na pinuntahan ni Toothless ito, subalit hindi nagtagal naglaho na ito. Isang mataas na isla ang natagpuan nila kung saan sa palagay nila ito ang bago nilang tirahan. Si Hiccup ay nagsalita sa kanila na maganda ang isla subalit hindi ito ang tinutukoy niya na lugar, ngunit maari muna silang manatili pansamantala sa isla. Nang madaling araw, nakita ni Toothless ang Light Furry, agad niya itong hinabol hanggang sa makarating sila sa ilog. Dito nga ay nasundan siya ni Hiccup at siya ay nagtago para hindi sila magambala. Si Toothless ay nagsagawa ng panliligaw sa Light Furry na tinutulungan siya ni Hiccup kung papaano ito gawin. Subalit ang mga ginagawa niya ay hindi naging maayos, ang Light Furry ay umalis at natulog na lamang sa puno. Si Toothless ay hindi sumuko. Siya ay gumuhit sa buhangin na napansin ng Light Furry at maya-maya ay nilapitan siya upang makita ang ginuhit nito, at sila ay nagkapalagayan ng loob. Subalit nang makita niya si Hiccup ay umalis ito, sinubukan siyang sundan ni Toothless ngunit dahil sa pakpak sa buntot nito ay hindi niya magawang makalipad. Gumawa ng bagong pakpak si Hiccup upang makalipad na si Toothless nang wala ang tulong niya. Pinayagan ni Hiccup na umalis si Toothless upang hanapin ang minamahal nito na ikinasaya niya. Dito nga ay nakita na ni Toothless ang Light Furry. Habang sila ay lumilipad tinuruan siya ng Light Furry ng isang teknik subalit hindi ito magawa ni Toothless. Gayunpaman, isang bagong kakayahan ang nadiskubre nito. Siya ay nagkakaroon ng kuryente sa katawan kung saan siya ay biglang naglaho. Sa kanilang pamamasyal isang talon ang nakita ni Toothless, dinala siya ng Light Furry sa kanyang tirahan. Kinagabihan, si Hiccup ay nag-aalala kay Toothless dahil hindi pa ito bumabalik. Samantala, bumalik na si Volca sa pagpapatrol nito at nalaman niya na hinahanap sila ni Grimmel kasama ang napakaraming barko. Nang gabi din iyon, palihim na pinasok nila Hiccup ang kuta ni Grimmel upang hulihin ito, ngunit nakita niya na wala ito doon, at bigla na lamang inilabas ni Grimmel ang kulungan kung saan sila ay nabihag nito. Tinanong siya ni Hiccup kung bakit niya ginagawa ang pagpatay sa mga dragon. Sumagot ito na dahil sa pagpatay niya sa mga Night Furry siya ay hinirang ng mga tao bilang isang bayani, kaya napagpasya niya na ubusin ang lahat ng Night Furry upang magkaroon ng kapayapaan ang mundo. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga dragon niya na atakehin sila Hiccup ng asido. Tinawag ni Volca ang kanyang dragon upang buhatin ng harang at dali-dali silang tumakas upang iligtas ang kanilang sarili. Subalit si Roughnut ay naiwan sa kuta ni Grimmel. Nang makabalik na sila sa isla dito na nila napansin na naiwan nila si Roughnut, sinabi ni Hiccup na gagawa siya ng paraan upang iligtas si Roughnut. Sumagot ang lalaking Viking paano niya ito gagawin kung pinalaya na niya si Toothless para sumama sa babaeng Light Furry. Sumagot si Hiccup na hindi iyon ang ibig niyang sabihin kay Toothless. Inalok ni Astrid si Hiccup na hanapin nila ito at agad na sumang-ayon siya.
Dito nga ay habang inaalam nila kung nasaan ang lokasyon ng mga Vikings, si Ruffnut ay nagkukwento ng kung ano-ano kay Grimmel at sa mga warlord. Hindi nagtagal sa sobrang ingay nito nagpasya si Grimmel na paalisin na lamang ito dahil meron siyang naiisip na plano. Sa paghahanap nila Hiccup at Astrid isang talon ang kanilang nakita, at sa palagay nila ito ang tinutukoy ng kanyang ama na nakatagong mundo. Sa pagpasok nila sa loob nito, namangha sila sa bumungad sa kanila. Hindi sila makapaniwala na totoong umiiral ang alamat, dito din nakikita nila ang iba't ibang uri ng dragon na naninirahan dito. Ang mga dragon ay tila nagsasagawa ng isang selebrasyon para sa dalawang Night Fury, kung saan ang lahat ng dragon ay yumukod sa kanila at napili nila si Toothless bilang hari ng mga dragon. Ngunit naputol ang seremonya, nang makita sila ng dragon, sila ay agad na hinabol nito. Napansin naman sila ni Toothless at agad silang pinuntahan nito. At ang mga dragon na humahabol kila Hiccup ay binalaan ni Toothless na huwag nilang gagalawin ito. Dito nga ay nailigtas ni Toothless sila at iniwan niya ang Light Fury. Humingi naman ng tawad si Hiccup sa ginawa nilang panggugulo. Nang makabalik na sila, pinapabalik na ni Hiccup si Toothless upang makasama na nito ang minamahal niya. At siya ay pumapayag na umalis at sa palagay niya si Toothless ay nabibilang sa lugar na yon. Maya-maya nagpakita ang Light Fury at naging masaya muli si Toothless. Ilang saglit lang dumating si Ruffnut at sinabi nito na pinalaya siya ni Grimmel, ngunit si Hiccup ay nangangamba na nasundan siya ng mga kalaban. Dito nga ay pinatulog ni Grimmel ang dalawang Night Fury at hinuli niya ang mga ito. Binalaan niya sila Hiccup kung sila ay gagawa ng maling hakbang papatayin niya ang Light Fury. Lumabas ang iba pang mga dragon. At inutos ni Toothless na wag silang makialam at sumunod na lamang ang mga ito sa utos ni Grimmel. Dito nga ay kinuha na ni Grimmel ang lahat ng dragon ng Berk at walang nagawa si Hiccup dito. Dito nga ay naisip ni Hiccup na gamitin ang kanyang imbensyon upang sila ay makalipad. Sila ay isa-isang tumalon sa mataas na isla para sagipin ang kanilang dragon. Nang maalis ni Hiccup si Grimmel sa sandata nito, inutos ni Toothless sa kasamahang dragon na tumakas at pakawalan ang kanilang sarili. Hinarap nila ang mga trappers at ito ay kanilang nilabanan. Inatake ni Toothless si Grimmel hanggang sa masira nito ang makinang bumihag sa kanila. Sinubukan ni Hiccup na pakawalan si Toothless subalit ang Light Fury ay ginamitan ni Grimmel ng gamot upang mawala ito sa sarili, at ito ay kanyang sinakyan. Nang napakawalan na ni Hiccup si Toothless agad nilang sinundan si Grimmel upang iligtas ang Light Fury. Ang iba nilang kasamahan ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga trappers, hanggang sa mapalubog nila ang mga barko ng mga ito. Si Hiccup at Toothless ay patuloy pa rin sa paghahabol sa Light Fury subalit inatake sila ng mga dragon ni Grimmel. Sa galit ni Toothless ginamit nito ang isa sa kapangyarihan niya at nagpakawala siya ng malakas na kuryente na nagpabagsak sa mga dragon. Tumitaw sila at sinugod ni Hiccup si Grimmel subalit tinamaan si Toothless ng pampatulog kung saan siya ay nahulog pababa. Pinakawalan ni Hiccup ang Light Fury at sinabi nito na iligtas si Toothless habang siya ay nagpahulog kasama si Grimmel. Dito nga ay sinira ni Grimmel ang pakpak ni Hiccup habang sila ay nahuhulog, subalit hindi nagtagal dumating ang Light Fury at mabilis nitong iniligtas si Hiccup. Nagsaya ang mga tao na muling nagtagumpay si Hiccup na protektahan ang mga dragon. Dito nga ay kinausap ni Hiccup si Toothless at sinabi na tama na ang panahon na itinulong niya sa kanila. Ngayon ay bigyan naman ng panahon ni Toothless ang kanyang sarili, ang mga kaibigan at kasamahan niya ay nagpaalam na rin sa kanilang mga dragon. Sinabi ni Hiccup na isama ni Toothless ang iba pang mga dragon sa nakatagong mundo kung saan sila ay magiging ligtas. Malungkot na nagpaalam si Hiccup sa best friend niya na si Toothless kahit pa masakit sa kanyang kalooban, niyakap ni Toothless si Hiccup bilang papasalamat niya sa pag-aalaga nito sa kanya. Malungkot nilang pinagmamasdan ang paglisan ng kanilang mga dragon. Lumipas ang panahon si Hiccup at Astrid ay nagpakasal na, at ang Berk ay nagsaya. Lumipas pa ang maraming taon, sila ay nagkaroon ng dalawang anak na babae at lalaki, at sila ay naglalakbay upang hanapin ang kaibigan niyang dragon. Sa di kalayuan nakita nila si Toothless at mayroon na itong 3 anak, sila ay nilapitan at tila hindi sila nakikilala nito, ngunit ilang sandali lang naalala na siya ni Toothless at agad siyang niyakap nito. Nilapitan siya ng 2 anak nito at natuwa sila nang mahawakan nila si Toothless. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.